So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang magbigay ng konting tips tungkol sa pagmamanok, which is possible makatulong ito sa mga baguhan, sa mga newbie na bago pa lang pumapasok sa larangan ng pagmamanok. Okay? So napakasarap, napakaganda at napaka-enjoyable po ng pagmamanok. So sa mga newbie natin dyan, ano? So ngayon, ang pag-uusapan natin is tungkol sa isang topic na narinig ko, okay, na usap-usapan sa social media, no? Ang topic na yun is, bakit daw po nag-off yung kanyang alaga right after na magbigay siya ng Voltflex KQ. Okay? So, sige, bigyan natin ng pansin and tingnan natin kung mabibigyan natin ng kasagutan yung topic na yun. Ano, bakit daw po biglang nag-off after mabigyan ng Voltflex KQ. Okay? So, tingnan din natin kung ano yung possible na dahilan kung bakit nangyayari yung tinatawag na off na yan. Okay? So, bago natin simulan yan mga kamanok, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng video tungkol sa pagmamanok, don't forget to click the subscribe button and notification bell, and syempre i-like mo na rin yung ating video para sa ganon, ma-update ka pa sa mas marami pang video na maaari kong syempre i-share dito. Okay, so bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang munang ipakita sa inyo ang isa sa ating na-breed last season. Ito po yung ating Melsim Dome. Ayan, nakikita nyo po. Dirty yellow-legged, tapos straight comb, then healthy, maayos. Kaliligo lang po nito kaya medyo dry up pa yung balahibo, pero siguro kinabukasan okay na po ulit yung kanyang balahibo, magiging shiny na po ulit kasi nabilad lang po talaga sa araw ito. Okay? So, yan, nakita ko lang para sa ganon, yung ating mga supporters, yung ating mga subscribers, especially yung ating mga bashers, walang masabi kasi sabi nila nagbablog daw tayo pero wala tayong mga manok. So, nasa sa inyo na naman po yan kung maniniwala kayo sa akin or hindi. Basta sa akin, makapag-share ako dito ng idea tungkol sa pagmamanok and makatulong tayo sa mga newbie at sa mga baguhan. Masaya na po ako. Okay? So, kayo na lang po yung bahalang humusga kung maniniwala kayo or hindi. So, marami naman pong channel dyan na po pwede kayong panoorin. Hanap na lang po kayo. Pero sa mga baguhan dyan at naniniwala sa aking mga itinuturo, sa aking mga sineshare, maraming salamat po. Okay? So, pag-usapan natin, baba ko muna dito. Pag-usapan natin, bakit daw po nag-off right after na makapagbigay ng Voltflex KQ. So, mga kamanok, linawin ko muna, ano ba yung Voltflex KQ? Ano ba yung Voltflex KQ? Mga kamanok, ito po kasi is dietary supplements na tumutulong sa katawan ng ating mga alaga upang mas mapabilis ang digestion ng pagkain na ibinigay natin, especially sa mismong araw. Okay, alam niyo naman siguro kung ano yung mismong araw, 'di ba? So binibigyan natin ng Voltflex KQ para matulungan yung kanyang gizzard, yung kanyang balunan na tunawin yung pagkain na ibinigay natin sa kanila, especially kung nagbibigay tayo ng purong mais sa kanilang pagkain. Kasi yun ang ginagawa ng iba last 3 days, purong mais na po yung ibinibigay nila kasi naniniwala sila na talagang purong carbohydrates po yan, which is totoo naman. Purong carb po yun. Yung mais purong carb. Hindi po yung protein, yun po ay carb. So, magagamit po yung carb na yon, yung carbohydrates, yung energy na yon sa mismong araw. Kasi nga po, doon natin malalaman kung ano ba talaga yung ating doon malalaman yung ating sakripisyo sa 21 days na ating pag-aalaga sa ating mga alaga. Okay? So, binagbibigay sila ng mais. Okay? So, medyo matigas yung mais, kaya binibigyan natin ng Voltflex para matulungan na maganda ang digestion ng ating mga alaga. So, sasabihin ng iba, bakit daw po nag-off? Binigyan ko po ng Voltflex, bakit nag-off? Possible. Kaya nag-off yan, sumobra na yung oras, okay, sa mismong oras na paggagamitan mo. For example, nagbigay ka lang ng 20 grams, tapos nagbigay ka rin ng Voltflex, tapos yung oras alas 5 na. So, mag-off talaga yon mga kamanok. Sobra na po sa oras. Kung kukwentahin po ninyo,
per hour, nagdadigest po ang ating mga alaga ng 4 grams of feeds. Okay? Per hour po yan 4 grams of feeds. Kung inyo pong kukumputin mga kamanok, per 1 hour is 4 grams. Kung 20 grams po ang ibinigay ninyo, kwentahin natin, 4 grams per hour 4, 8, 12, 16, 20. Kung nagbigay ka ng pagkain ng 7, magdagdag lang tayo ng 5 oras. Try natin 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Hanggang alas 12 lang mga kamanok. Kailangan alas 12, yung manok ninyo is na-o-observe nyo na. Kasi kung lalampas na po ng alas 12 at hindi pa siya nasusubukan, possible, magiging empty po talaga. Talagang mag-o-off po yan. Okay? Kailangan at that time, inyo pong ma-monitor yung kanyang droppings. Kailangan pagdating ng cecal droppings, yung peanut butter o yung smelly drop, yung medyo may amoy. Okay? Kailangan mabitawan nyo na. Okay? Pero kung hindi nyo pa mabibitawan, make sure magbigay kayo ng allowance na pagkain sa kanila. So, another 4 grams of feeds per hour. Okay? Yun po ang pinaka-healthiness na pagkain ng isang manok. So, kung nakikita nyo na hindi naman maglalalayo yung oras, possible, alas 12 na, pero hindi pa rin yung sa inyo. Possible, ilang oras pa. So, magbigay kayo ng kung ilang grams ang ma-occupied nung oras na yon. For example, 2 oras pa. Okay, 2 oras pa. Eh di magbigay kayo ng 8 grams pa. Then monitor nyo yung droppings. Ganun lang kasimple mga kamamay. Hindi nyo po kailangang sisihin yung Voltplex dahil sa nagbigay kayo kaya nag-off. Syempre, kailangan nyo rin pong i-monitor yung inyong mga alaga. Kailangan nyo rin i-monitor yung kanilang droppings. Baka po mamaya dyan sa droppings na yan, okay, hindi nyo po mabasa kung ano po ang status ng inyong mga alaga. Okay? Kasi yung droppings lang po pinagbabasihan natin kung ano po yung status ng ating mga alaga. Kasi po pag lumabas po yung cecal droppings na yon, ibig sabihin may 10% pa po ng feeds sa kanyang tiyan. Okay? O sa kanyang butse. Okay? So, yun po ang ideal. Ang ideal na dapat meron pang inyong mga alaga bago sila hayaan, 'di ba? Pero kung ang inyong mga alaga is nagda-drop na ng parang egg, yung white ng egg yolk, yung white ng eggs o yung alam niyo yon, yung parang puti sa itlog, possible lampas na po 'yan sa oras ng inyong paggagamitan. Kaya mga kamanok, mahalaga po talaga na malaman nyo ang droppings ng inyong mga alaga. So, 6 na droppings po yan. Sa loob ng maghapon, 6 po yung possible na piraso ng droppings na idadrop ng isang manok. At bawat droppings, may kanya-kanya po yung sign and symbols na kailangan alam nyo po yun mga kamanok. Okay? Kung kailan dapat magbigay ng patuka, kailan dapat i-monitor, kailan dapat ibaba, or else, baka mamaya makalampas kayo sa mismong oras gaya nung nangyari sa ating topic ngayon. Nag-off daw siya o nag-off daw yung alaga niya nung magbigay siya ng Voltplex. Possible nagutom na po yung alaga niya kaya po nagkaganon siguro. So ano yung advice ko sa kagaya ng ating mga kaibigan na ganito? So make sure mga kamanok, inyo pong i-familiarize ang inyong mga alaga sa inyong ibibigay na vitamins sa mismong araw. Okay? So kung kayo man is merong ibibigay na kakaiba na supplements or vitamins sa inyong mga alaga, make sure 1 month pa lang inyo po silang i-familiarize na. Okay? So kung halimbawa sa last 3 days may ibibigay kayong kakaiba, make sure 1 month inyo pong i-familiarize, magbigay kayo 2 times per week or 1 time per week or 3 times per week para sa ganun, pagdating ng mismong araw, hindi na po sila manibago. Merong mga manok na ganyan pag nagbigay kayo ng kakaibang supplements, kakaibang vitamins, naninibago sila. Sa halip na maging maganda po yung feedback,
nagiging kabaliktaran po mga kamanok. Kaya po mas mahalaga yung familiarization sa inyong mga alagang mga manok, especially kung mga imported na supplements and vitamins ang inyo ibibigay. Make sure na i-familiarize po ninyo kahit gano'n po kaganda yan. Kung hindi po familiarize ang isang manok, wala rin po Kaya mga kamanok, sinasabi ko po sa inyo palagi, be familiarized with the supplements and also be familiarized with your chicken. Alright, so yun lang mga kamanok, ganun lang kasimple, pero para sa akin, ang Volplex cake yun, napakaganda niyan pagdating sa mga alaga natin. Basta alam nyo po kung anong oras dapat subuan or bigyan, kasi po yung healthiness ng manok magre-rely din po sa inyong supplements na ibibigay. Alright? So mga kamanok, yun lang po ang aking simpleng advice and simpleng sagot sa katanungan and issue natin ngayon. Alright? So paano mga kamanok, don't forget to click the subscribe button and notification bell and i-like nyo na rin po yung video ito kung sa tingin niyo nakatulong ang video ito sa ating mga viewers and syempre sa ating mga newbie na nagtatanong about dito. So paano mga kamanok, see you for our next vlog. Paalam po.